Welcome back sa aking YouTube channel mga trops. Kung bago ka pa lang, please click the subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa boxing news. Mayweather Promotion CEO Leonard Ellerbe, hindi naniniwalang elite fighter ang WBA light heavyweight champion na si Dimitri Bivol. Sa interview ni Ellerbe sa Cigar Talk YouTube channel ay sinabi nito na iba ang definisyon niya ng pagiging isang elite fighter. Kung usapan ng pagiging isang elite fighter daw ay dyan papasok ang mga kalibre nila Shakur Stevenson, Tank Davis at Terence Bud Crawford. Kahit daw nagawang talunin ni Bivol noong nakaraang taon si Canelo Alvarez ay hindi pa rin ito sapat na dahilan. Hindi rin naman daw kasi natalo ni Bivol si Canelo noon kagaya ng pagtalo niya sa mga iba niyang nakalaban bago si Canelo. Bago ang laban ni Bivol kay Canelo ay hindi naman daw kinukonsidera na elite fighter si Bivol. Marami nga daw noon ang nagsasabi na average fighter lang ito ayon kay Ellerbe. Idagdag pa daw dito ang hindi pagiging 100% ni Canelo noong naglaban sila. Hindi naman daw nagbibigay ng excuse si Ellerbe at binigyan din ng credit si Bivol sa magandang performance na ipinakita nito. Wala rin daw siyang pakialam sa boxing fans kahit magalit pa ang mga ito dahil nagawa daw ni Ellerbe makatrabaho ang the best ever to do it. Kaya pinapahalagahan niya ang salitang great at elite fighter. Ang tinutukoy ni Ellerbe dito mga trop sa the best ever to do it ay syempre ay walang iba kundi si Floyd Mayweather Jr. Kaya din daw iba ang mindset niya at mataas ang standards niya sa pagsasalarawan ng isang tunay na elite fighter. Sa kabilang dako naman po tayo. So mga trops, halos isang linggo na lamang po bago ang laban ng ating 3-division world champion Janriel Cuadro Alas Casimero kontra sa Japanese na si Yukinori Ogoni. Maglalaban ang dalawa sa isang non-title fight at 10 rounds na bakbakan na gaganapin sa October 12 sa bansang Japan. Sa post ni Casimero sa kanyang social media account ay kinumpirma niya na dumating na siya sa bansang Japan. Paglapag pa lamang nito ay agad-agad itong hinarang ng Japanese media hanggat hindi ito nakakausap patungkol sa Japanese monster na Naoya Inoue, na ayon sa kanya ay puro Naoya Inoue na nga lang ang itinatanong sa kanya. Mukhang marami na talaga ang nag-aabang ng bakbakang Casimero versus Inoue sa bansang Japan mga trops, kaya sana ay maisagawa na ito sa susunod na taon. Kung nagustuhan nyo ang balita na yun mga trops, bigyan nyo naman ako ng isang suntok sa like button dyan. Yun lamang po at maraming salamat.